Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Amen. Ayan. So may mga pumapasok pa, no? Welcome po sa lahat ng mga kakapasok lang. And syempre, hindi na po natin papatagalin, no? So, sa ano po, pakicheck lang po yung ating mic kung may naririnig po kayo. Kung wala po kayong naririnig, consult nyo lang po sa mga nag-invite sa inyo or patulong po kayo, no, para mapakinggan nyo yung ating presentation sa gabing ito. So hanap lang po kayo ng magandang pwesto, yung hindi kayo may istorbo. Bigyan nyo lang po ako ng ilang minuto at saka ilang oras, no, para explain po sa inyo itong ating opportunity. So my name is Miko, ako po yung speaker nyo ngayong gabi. Ayan. So we already 13, pinadagdag sa ating 3. Welcome po sa mga bago pong nakapasok lang. And syempre, hindi na po papatagalin yung ating i-discuss ngayong gabi. So ano po ba yung i-discuss natin? Ayan. So let me share my screen. Type po kayo dito sa ating chat box kung nakikita nyo yung ating slides, yung screen. Type 1 po kayo dito. Or thumbs up. Ayan. Thank you so much kay Sir Russell. Ayan. Kay Coach Louie. Ayan. So, malinaw naman. Ayan. So, yung Zoom natin ngayong gabi, ang pag-uusapan natin is make a new source of income. So, bakit ba new source of income? Kasi majority naman sa atin is meron naman talaga tayong source of income. Either sa corporate, may sarili kang business, small business man yan or big business, or meron kang trabaho, or nasa freelancing ka, no? So ito po ay pwede natin consider once na nagustuhan natin. So wala pong pilitan. So kung hindi niyo magustuhan, it's okay, no? Pero pakinggan niyo po muna, bigyan niyo ako ng ilang minuto at para ma-share sa inyo yung opportunity. Yan. So umpisahan natin. So marami ang pwede nating pasukin na industry ngayon sa panahon natin. Pero ano ba yung pinakamagandang pasukin? No? Yun yung po yung pinakatanong ngayon. Ano yung pinakamagandang pasukin na hindi masayang yung oras, yung effort, at yung pera natin na ilalaan? No? How to make money online. Kasi majority ngayon is online na. Kumbaga nasa digital world na tayo. Ayan. So sabi nga ni Jack Ma, if your business is not on the internet, you're out of the business. Kasi majority ngayon is nasa internet na. Kaya kapag mag-business ka, dapat nasa internet, no? So, ano po ba yung di-discuss natin? Ito po. Why trading is the best business in the world? Bakit po nasabi dito na ang trading is the best business in the world? Bakit? Kasi po, ang trading is you can do it inside your home, no? Or kahit nagbakasyon ka, kahit nasaan ka man, basta meron kang internet sa cellphone, pwede kang mag-trade sa laptop, sa PC, tablet, no? Kung ano man yung gadget na gamit mo, pwede ka po diyang mag-trade. Kasi meron pong mga application, yun po yung mga brokers, doon po tayo dapat nag-trade. So, sino na po dito yung may idea sa trading? No? Kasi lahat po tayo nag-trade. Alam niyo po ba na lahat tayo nag-trade?
Kahit nasa industry po kayo, lahat po tayo nagte-trade. Bakit po? Halimbawa, meron po tayong job. We trade our time, our effort, no? Para bayaran tayo ng boss natin or ng company. No, kung nasa buy and sell ka naman ng car, ng motor, or ng mga products, no? So, nag-buy and sell po tayo. So, ang tawag po doon is trading, pero different category. Pero dito po sa i-discuss sa inyo, ito ay nasa online na trading, no? So, meron pong specific po kasi na trading, i-discuss natin. So, ang pinaka maganda pa dito, not affected by pandemic or economic recession. Kasi alam naman natin, merong mga naapektuhan ng mga gera, yan mga pandemic. Marami pong nawalan ng trabaho nung nagkaroon ng pandemic. Kaya wala rin silang source of income. So, naging wise na yung mga tao ngayon, especially dito sa Pilipinas. Dati, hindi open yung mga nasa corporate na mag-business or gumawa ng side hustle. Pero ngayon, nung nagkaroon ng pandemic, naging open sila. No? Marami yung naging open sa business or sa mga freelancing na para kumita ka ng iba pang no? Source of income. Ayan. So meron pong 3 types of trading na i-discuss tayo. Ito po yung trading na number 1, yung forex trading. No? Yung forex trading po, ito po yung foreign currency. Iba't ibang government na pera. No? Either US dollar, euro, yen, no? Peso. So ito po yung tinitrade dito sa forex. Merong pag-trade sa forex dati na yung tinatawag nating traditional. Halimbawa, pupunta ka ng bangko, bibili ka ng US dollar, tapos iaanin mo na siya, ipunin mo muna siya, tapos pag tumaas, tsaka mo siya ibibenta, papalit mo ulit ng peso. So, ngayon kasi, pwede mo na siyang gawing online. No? Matagal na siya na tinitrade yung mga ganon, no? Yung dito sa forex. So, dito sa forex, naglalagay tayo dito ng tinatawag na stop loss. Merong stop loss. Bakit? Kasi pag against sa'yo yung trade mo, no? May stop yung trade. So, maka-cut loss siya. Cut loss na tinatawag. So, hindi mauubos yung pera mo. Kasi pag hindi ka naglagay ng stop loss, pwedeng maliquidate yung pera mo dito. So, wala siyang trading on weekends kasi po ang forex is majority na nag-trade dito is mga bangko, mga big financial institution like insurance, mga hedge funds. Yan po yung mga nag-trade dito sa forex. Ayan. Kaya Monday to Friday lang po siya open. Ayan. Although open yung market ng Saturday and Sunday, kaya lang wala siyang galaw kasi bangko po kasi nag-trade dito. Ayan. So, ang pangalawa po na kategory ng trading na i-discuss natin is yung tinatawag nating stock trading. No? Ano naman po yung stock trading? Ito naman yung pwede kang maging part owner or shareholder ng isang company. No? So, majority na pumapasok po rito is for long term yung tinitingnan nila. No? For long term, ibig sabihin hindi mo siya pwedeng pagkakakitaan ng araw-araw. So, dito sa atin, meron tayong stock trading na sarili natin sa Pilipinas, which is PSE or Philippine Stock Exchange, no? Na pwede kang mag-trade ng mga local company like Jollibee, SM, SMDC, DMCI, Ayala, yan po yun, PLDT. Listed po yun lahat sa stocks, no? Dito sa Philippine Stock Exchange, no? So pwede kang maging part owner pag tumaas yung share price ng isang company, tataas din yung nabili mong shares. So yan po yung iba, baka may nakikita kayo sa internet na nag-o-offer ng mga stocks dito sa local, no? So yan po yan. Pero kailangan po sa legit na broker kayo mag-open, no? Doon kayo bibili ng stocks, hindi po sa tao. Ayan. So ito ay controlled by major shareholder. Ito lang pinaka dito, downside, no? Kasi halimbawa, yung isang CEO or pinakamalaking may hawak ng shares ng isang company, pag binenta niya lahat ng shares niya, automatic babagsak yung share price. So kung hindi mo yung kabisado, is pwedeng panic selling ka, bebenta mo kahit lugi. So yun yung pinaka-downside niya. So kailangan na aralin natin siya. Kahit alin dito sa trading na to, sa forex or stocks, kailangan mo siyang aralin. No? And na number 3, ito po yung number 3. Yung crypto trading. So dito tayo talaga magpo-focus sa crypto trading. So diniscuss ko lang tong dalawa para alam nyo yung iba pang kategory ng trading. Especially dun sa mga bago, no? So crypto trading, ito po ay decentralized. Ibig sabihin wala pong may control or walang sinong company or entity na kumukontrol dito sa stock trading, sa crypto trading rather.
So ginamitan siya ng blockchain technology. Yung blockchain technology po, siya po yung ano natin ngayon, pinaka magandang technology sa panahon natin. Ibig sabihin, hindi siya kayang i-edit yung mga ano dito, mga transaction, mga records, no? So ito yung imbakan ng information, yung blockchain na to. So meron din tayong ano dito, specific na topic din na kung saan mas hinihimay-himay natin yung blockchain technology. So pero dadaan lang natin siya. Pero ito yung pinaka magandang technology ngayon, yung blockchain. Ayan. So how to start trading? Kasi ang trading po is a career, no? Pwede mo siyang gawing career. Ayan. So marami pong nag-o-offer ng online na pwede tayong mag-trade through their community. Mag-enroll ka sa kanila para magkaroon ka ng skills, no, ng idea how to trade kahit ano pa yung gusto mong i-trade, no? Actually sa forex kasama na rin yung mga commodities pa nag-trade ka ng forex like gold, silver, ayan, mga oil, no? Pag nag-trade ka ng forex kasama na rin doon yung commodities. At may mga brokers din na kung saan pwede ka mag-trade ng crypto, ng stocks, ng forex, no? So depende po 'yan sa broker. Pero specific lang tayo dito sa sa trading, no? So pag nag-enroll ka, may mga coaches kasi or mga mentors na pwedeng magturo, no? Online, marami na 'yan. Kahit may mga office na yung iba na nagtuturo. Ayan, so umaabot ng $1,500, yung iba 10,000 pesos, 20,000, 50,000 pesos. So yun po yung mga courses na kung saan para mas mabilis ka kasi matuto, no? So alam niyo po ba yung sa forex yung mga nasa bangko? Kasi forex po yung tinitrade nila. Yung mga traders po ng bangko, nakapasa po yan sa course ng Bangko Sentral. So may course po yan na binibigay or lisensya po yon na para maging trader ka ng bangko or insurance. So kaya nag-enroll talaga sila doon. Ayan. So hindi ka pwedeng maging traders ng bangko or ng insurance kung hindi ka nakapasa sa Bangko Sentral ng pagiging trader. Ayan. So kaya ano po siya, career po yan, yung trading. So ito po yung mga possible na pag-aaralan pag gusto mong mag-trade, no? Ito yung mga tinuturo rin ng mga ibang mentor, no? Or mga coaches sa trading, yung ito po, mga trigger line. Ito po ang tawag dito is double tap kasi umangat siya, nag-bounce back, karoon ng pag-angat ulit. Ayan. So double tap kasi double yung pag-tap. Kaya double tap ang tawag dyan. So ito naman, head and shoulders. Ayan. Tignan natin, brand ng shampoo to eh. Ito kasi yung shoulder, ito yung head, ito rin yung shoulder. Kaya tinawag siyang head and shoulders. Ayan. So rising wedge ito. Ayan, pag umangat, bumaba, umangat pero pa uptrend yung ano niya tapos pababa. Trigger line. So yung mga trigger line na to, ito po yung mga pattern na kung saan sinusundan ng mga nagka-trade, no? Sa kahit ano pa yung tine-trade mo. Yan po yan, yung mga reversal to. Ayan. Mga reverse na pattern. At halos kabaliktaran lang nito, nasa taas. Ayan. So yung iba pa na mga patterns, ayan po, yung mga breakouts. Ito, symmetrical triangle, ascending triangle, descending triangle. Ito pong mga breakouts na to kasi para malaman mo rin kung saan ka mag-enter or mag-exit ng position pag nag-trade ka. At yung mga candlestick, yung mga pattern ng candlestick, bullish pattern and bearish pattern. Pag sinabing bullish, yung mga bago, is yan po ipaangat yung market. Pag bearish naman, pababa. No? Yung mga bearish reversal patterns na to, ayan po yung mga tinitingnan ng mga nagka-trade, no? Yan mo yung mga aaralin mo rin. Kasi yan mga possible na lalabas sa market pag nagka-trade ka na. No? Ayan po yan. So, yan pong mga na yan, mga pattern na yan. Meron din mga tools na pwede kang gamitin sa mga broker katulad ng MACD, ayan, Stochastic Oscillator, RSI, yung on balance volume at marami pang iba. So, napakadami po niyan na pwede kang gamitin. Pero, ang tanong lang doon, no? Kasi pag tayo ang nasa sa trading, no? Tayo yung mag-trade. Na-confuse pa rin tayo kahit nag-aral tayo ng trading, no? Kasi ikaw pa rin kasi ang mag-trade ng sarili mong pera, hindi naman yung mentor or coach na nagturo sa iyo. So ikaw pa rin na buy and sell ng gusto mong i-trade, no? So na-confuse tayo kung mag-buy ba tayo, mag-sell ba tayo kasi meron tayong tinatawag na mixed emotions. Ayan. Ito po yung mga mixed emotion na possible na maramdaman mo pag nag-trade ka na.
Yan, yung fear. Kakaroon ka ng takot. Minsan naman, overconfidence ka. No? Lalo na kung nanalo ka. Minsan, sobrang greedy rin natin pag nanalo tayo. Gusto natin mas mataas pa na profit. Kaya lang, nagkakaroon ng reversal or nagiging against sa atin yung market or may mga bad news. No? So, nagiging ano siya, minsan na pag exit mo ng position, talo pa or na-liquidate ka pa, lalo na kung hindi ka naglalagay ng stop loss. Yung iba nagkakaroon ng anxiety, no? Hindi na makatulog, ayan, nervousness, nag-doubt sa sarili, para sa atin ba yung trading? Yung tinatawag na FOMO or fear of missing out, yung ayaw mahuli kasi hindi mo naman alam, hindi mo naman pinag-aralan, no? Yung po yung mga possible na mixed emotion na nararamdaman natin kaya pwede tayong matalo, no? So pag nag-trade ka ng manual, automatic po lahat po ito pagdadaanan mo yan. Hindi ka mananalo sa trading nang hindi mo pinagdadaanan, no? Lahat po yan. Lahat na nagke-trade, lahat ng mga naging profitable sa trading is pinagdaanan po yung feelings na yon, yung mga emotions na yon. So hindi mo matatakasan. So sa panahon natin ngayon, dahil nga nasa robotic or artificial intelligence na tayo, meron pong good news, no? Meron pong good news na kung saan is meron ng artificial intelligence or makabagong technology na pwedeng mag-trade sa atin in behalf na doon sa broker, no? Sa legit broker magke-trade, no? Hindi po doon sa artificial intelligence magke-trade. Doon sa broker na legit na kung saan tayo yung may access. So kung excited na po kayong malaman, type 5 po kayo dito sa ating chat box kung may nakikinig pa. Ayan, we are 17. Welcome po sa lahat ng mga bagong pumasok. Thank you so much kay Sir Russell. Yan. Kay Ma'am Lori. Kay Sir Dwayne. Yan. Thank you so much and tuloy po natin. So ito pong artificial intelligence na to, ito yung tutulong sa atin para yung mga emotions na yon is hindi na natin kumbaga hindi natin pagdaanan. No? Kasi meron ng makabagong technology na pwede rin naman kumita. No? Kasi ang purpose natin, baka tayo gusto natin maging profitable sa trading, para kumita, hindi para matalo. So ito po, tutulong to sa atin. But hindi po ibig sabihin na artificial intelligence to is hindi na natin pag-aaralan. No? So pag-aaralan pa rin natin. And may mga ano tayo dyan. So ano ba yung tinitrade ng artificial intelligence na yon? Ang tinitrade po niya is cryptocurrency. Nakafocus po siya sa cryptocurrency right now. So hindi natin masasabi kung mag-trade siya ng forex in the future, pero right now, nakafocus po siya sa cryptocurrency. So ang cryptocurrency po, yan po ay evolution ng perang ginagamit natin. So bigyan lang natin ng konting highlights itong evolution of money. So nung unang panahon, wala po tayong perang ginagamit. Ang tawag po ng palitan para makabili ka ng goods or services or mga product to other people is barter or palitan. No? Yung po yung meron kang bigas, papalit mo sa gulay, karne, or isda. Yung po yung tinatawag na bartering. So sa ibang probinsya, ginagamit pa rin siya. Pero dito sa Metro Manila, alam natin, ang ginagamit na natin is pera. No? So, ang sumunod po dyan, yung tinatawag nating gold. No? Nung unang panahon, before Christ pa, meron ng gold. No? So, ginawa na siya para pambili. No? Gold, silver, yan yung mga pambayad noon. Kaya lang mabigat yung gold, no? Lalo na kung bloke-bloke. Kaya ginawa siyang metal coins. May mga gold coins, copper, silver na coins before na ginagamit. At hanggang ngayon naman, meron tayong mga coins na ginagamit. But mabigat siya, kaya nagkaroon ng government, nag-invento sila ng mas convenient. Ito yung tinatawag nating paper money. Yung mga bills na ginagamit natin ngayon, yung 500, 150, no? 1,000 pesos. Ayan. So yan po yun, para mas convenient. Ngayon, nagkaroon ng idea yung bangko para mas maging convenient pa, ginawa nilang plastic card. Yung po yung credit card, debit card, at iba pang mga cards, no? Yan. So, nung unang panahon, no? Hindi naman masyadong unang panahon, pero yung unang lumabas to, yung mga credit card and debit card, takot din yung tao. Bakit? Kasi bago sa atin. No? Natakot tayo na baka mawala kasi nandiyan sa card yung pera, no? At marami ring na-hack yung yung mga cards. Pero ngayon, majority sa atin, di ba, gumagamit na ng card, no? Yung mga bangko, kahit kumain ka sa labas, o card na yung pambayad mo, credit card man or debit, no? And then, ang pinaka-innovation naman yan, no, na na-invento ng bangko, ito naman is yung electronic money. No? Yung mga business owner, pumasok dito sa electronic money. Ano po yung electronic money? Yan po yung GCash, Paymaya, CoinPH,
PayPal, no, Apple Pay, Lazada Pay, Shopee Pay, yan po yun. Electronic money po ang tawag doon. No? So, nung panahon ng wala pang pandemic, kukunti lang po yung gumagamit nitong electronic money. But because nakita ng government, sabi ng government, gumawa tayo ng way or payment method na hindi na hahawak ng pera. Kasi mas nakakahawa daw ng virus ng COVID yung pera kasi kahit saan napupunta or sinong humahawak, sino yung pinanggalingan ng pera. Kaya majority nung nagka-pandemic, dito tayo na open na gumamit ng mga online payments, no? Like GCash, Paymaya. No, ako 2019 yun 2019 nagka-GCash ako pero 2020 ko talaga siya masyado ginamit. Pambayad ng bills kasi nakakabayad ng bills, pambili, no? May mga gumagamit na rin kasi mga merchants no na pwedeng pambayad. At hanggang ngayon, no? Halos ngayon mga bills na ginagawa natin is dito na sa electronic money. At ang pinaka-innovation naman yan itong cryptocurrency, no? Cryptocurrency from the world currency, pera po siya. But in a digital form, no? Hindi natin siya nahawakan. Nakaka-store lang siya sa mga ledger, sa exchange, sa mga wallet. Doon po siya. Hindi nahahawakan. So marami po ang nagtataka or marami ang confused kung scam ba yung crypto. Scam ba ang crypto? Hindi po scam ang crypto. Ang tao lang ang scam. So example natin, yung pera ang ginagamit natin, peso. Alam niyo po yung yung doon sa Davao ba yun or sa Cebu na church na ba yun? Limutan kong pangalan. Pero yung billion peso yung na-scam sa mga members, no? Yun po yun. Pero peso yung gamit nila doon. Pero hindi naman sinabing scam yung peso kasi ginagamit natin siya. So yung tao yun ang scam. Same po dito sa cryptocurrency, hindi po scam yung cryptocurrency. From the world currency, pera nga po siya. No, innovation siya ng pera. So ang tao yun ang scam or mga may mga tao kasi na hindi patas lumaban. So that's why dito sa community natin gumagawa tayo ng ganito para ma-inform tayo, no, na ma-educate tayo. Ayan, yun po yung isa sa mga reason bakit tayo nagkakaroon ng mga webinar, mga face-to-face na event para ma-educate tayo dito sa mga ganitong makabagong technology, no? Especially dito sa bagong pera. Ayan, cryptocurrency. Ayan, so hindi natin papahabain. Ayan, at least nalaman natin yung cryptocurrency is legit, no? And tinatanggap na po siya, pambayad, no? Alam niyo po ba yung SSS, pwede ka na magbayad ng USDT. USDT po is a form of cryptocurrency nakatumbas siya halos ng dollar. Ayan, back up by dollar kasi yung USDT. So pwede mo na siya panghulog sa SSS mo. No, tumatanggap po yung government natin dito. Ayan. Kaya kung sasabihin natin scam yung crypto, bakit tinanggap siya ng SSS na pambayad? Ayan. So the ultimate crypto trading robot. Ayan. Ito po yung gagamitin natin. So ano po yung tinitrade dito? Ayan, cryptocurrency. So may mga terminology po sa cryptocurrency na pwedeng gamitin natin sa pag-hold. Ito po yun. How to get cryptocurrency, pwede kang mag-hold ng cryptocurrency. Ibig sabihin, bibili ka ngayon ng mura, ibebenta mo pag tumaas. Staking. Yung staking po, para kang nag-time deposit po sa bangko. Nag-stake ka naman ng crypto dito. So sa mga exchange po yan. Staking. Mining. Ito po yung nagbabalidate ka ng transaction ng isang katulad ng Bitcoin. Ang Bitcoin po, minimina. So para magkaroon ka ng rewards na Bitcoin, kailangan mag-validate ka ng transaction, solve ka ng mathematical equation. Ito po yun. Mining po ang tawag doon. Ayan. And mga business, no? So sa crypto po, meron na mga business or accept for crypto sales. Ayan. Meron po tayong tinatawag sa mga brokers na P2P. So doon po, maraming merchants. So yun po yung parang business nila. So bumibili sila ng crypto, ng mura, tapos bebenta nila ng mahal sa mga tao rin. Doon sa P2P or person to person na transaction. Yung po yung P2P. Ayan. And mga game, mga play to earn, meron po mga airdrop na tinatawag sa cryptocurrency na pwede kang kumita kahit wala kang ilalabas na pera. Kung alam niyo po yung Notcoin, ayan, isa po yun. Mga iba pa. Ayan. So marami po yun na mga pwede kang pasukin sa play to earn. Pero kailangan mo dito ng time, ng effort para kumita. No? Kailangan mo siyang paglaan ng time. So, and yung trading. Yan po yung pag-buy and sell ng mga cryptocurrency. Kahit ano pang crypto yan, pwede mong i-buy and sell. Yan po yung mga pwedeng nating gamitin or pwede natin gawin para kumita tayo ng cryptocurrency.
So, sa manual, ito po yung manual versus robotic trading. Ito po yung mga criteria. Sa pag nagmamanual ka, kailangan meron kang medyo mataas-taas na kapital. No, hindi naman sinabing sobrang taas, pero at least meron kang pang ano kasi ano mo na, i-accept mo na na matatalo ka sa pag-trade. Sa robot naman, pwede kang mag-start ng minimum or maliit lang, no? Para malaman mo lang kung effective ba yung robot. Ayan. So sa time kailangan karoon ka ng mas mahabang time talaga kasi magmo-monitor ka ng market, aaralin mo siya. Sa robotic naman is automated siya, no? Automated na siya. Ibig sabihin siya na yung mag-trade bahala sa iyo doon sa exchange na gusto mong gamitin. So sa effort, kailangan talaga mag-effort ka pag nagma-manual ka. Yung magre-research ka, alamin mo yung analysis, mag-analyze ka ng market, downtrend ba o uptrend yung market. Dito sa robotic, artificial intelligence na kasi to, kaya wala ka nang kailangan masyado, no? Pag kinumand mo siya, automatic, pag na-start na yung trading mo, tuloy-tuloy na siya pag-trade, no? So depende na lang yung sa capital mo and sa cryptocurrency na ito trade. So sa risk, ito yung pinaka-risk dito sa pagmamanual, yung tinatawag na mixed emotion. Sa ano kasi, sa robotic, wala naman siyang emotion kasi robot siya. So sa sa pagmamanual, yung expertise kailangan talaga maging expert ka doon. Hindi naman sobrang expert para manalo ka, but kailangan mo talaga siyang matutunan. Maging expert ka doon sa strategy mo na yung nag-work sa'yo kasi maraming strategy na pwede kang gamitin eh. Ayan. And dito naman sa robotic, hindi kailangan maging experts ka dito. No, kasi tinuturo naman natin yan. Set up pa lang. No? Turo rin natin yan. So royalty po yung ginagawa natin or ginagamit natin rather na artificial intelligence sa pag-trade ng cryptocurrency. Ayan. So ang ginagamit nating mga crypto bank, ito po yung dito yung tinatawag nating exchange or mga bangko sa crypto, ito po yan. Kraken, Bybit, OKX, Mix, KuCoin, HTX, Binance, no? Yan po yan. So ginagamitan natin siya ng tinatawag na API or Application Programming Interface. Ito po yung ibig sabihin ng API. Ito po yung software para ma-connect po itong bangko dito sa atin sa Royal Q. Para mag-trade siya in behalf of Royal Q dito sa exchange na gagamitin natin. Kahit anong pong exchange yung gamitin nyo dito, wala pong problema. Kayo po ang mamimili kung ano po yung gusto nyo. Depende na lang sa bansa. Sa Pilipinas kasi, available sa atin naman tong HTX, Binance, Bybit, OKX, yung Mix, yung KuCoin, available to. Yung Kraken naman, US-based naman tong exchange na to. So, depende sa country kung saan ka ngayon para at least magamit mo siya. No? So, binabayin natin siya para bigyan ng command itong Royal Q na mag-trade dito sa loob ng exchange. No? Or crypto bank. Ayan. So, ito pong mga crypto bank na to, mayroon na po itong API binding or API management na nakalagay. No? Hindi po tayo naglagay doon. Sila po mismo, kasi alam nila na may mga connect na mga robotic. No? Ayan po yan. So, dito sa Royal Q, hindi po tayo naglalagay ng trading capital, no? Kasi hindi naman to financial institution, yung Royal Q. Artificial intelligence po ito. Kaya hindi po natin masasabi na ang Royal Q ay investment, hindi po investment. No? Take note po, hindi po investment yung Royal Q. Dito tayo pwede mag-invest sa mga crypto exchange na to. Kasi dito, merong mga, merong mga tinatawag na parang time deposit, yun yung sinabi ko kanina, no, na pwede kang mag-stake. Ayan, pwede kang mag-trade. Dito yon, dito sa loob ng exchange na to, sa mga bago. No? So, dito po yung investment. No? Dito po yung pera natin sa loob ng exchange. Kaya anytime po pwede natin i-withdraw kasi ang cryptocurrency 24/7 po yan, hindi po nagsasarado. Kaya kung may nag-offer sa inyo ng cryptocurrency na trading din, pero may date or may time yung payout, scam po yun. Kasi po sa crypto, wala pong ganun. 24/7 po siya, anytime po withdrawable yan. So pag nagpa-trade din tayo sa Royal Q, ginamit natin yung Royal Q, ang tanong ng iba, mawi-withdraw ko ba yan anytime? Yes, kasi nandito po sa mga exchange na to yung pera. Wala po dito sa Royal Q. No? Sana po malinaw tayo doon ha. Para yung mga bago, especially sa mga bago, alam na nila kung saan sila maglalagay ng pera. Ayan. So, ang Royal Q po, minomonitor na yung market, siya na yung bahala mag-buy and sell. Tayo lang ang magko-command sa kanya. Tayo yung mag-set up ng tinatawag na mga parameters doon sa loob ng Royal Q. Set up natin siya.
So, no permission to withdraw. Ibig sabihin yung royalty po, wala po siyang kakayahan na mag-withdraw ng asset sa loob ng ating exchange. No? Wala po siyang kakayahan. Ang gagawin niya lang, mag-monitor at mag-trade. Ayan. So, meron tayong tinatawag na spot market. Dito tayo nagpo-focus sa spot market. Meron din tayong bago, yung futures market. Ito yung pwede kang kumita pababa, mag-trade ka ng pababa, ang market, pataas yung market, kikita ka. Ito po yung futures. Pero, nakapokus lang tayo sa spot para wala siyang liquidation. Ibig sabihin, hindi matatalo. No? So, ganun po. Pero kung expert ka na, pwede mo itong subukan. Kung expert ka na sa trading, pwede mong subukan yung futures. Pero, suggestion namin, spot muna tayo. Ayan. So, keep and trade crypto assets. So, ang tinitrade talaga natin dito is focus lang sa cryptocurrency. So, under our own custody yung pera natin. Hindi po natin yun ibibigay kahit kanino sa nag-invite sa atin or sa mga ano natin, no, sa mga coaches natin. Hindi po tayo magbibigay ng pera, no? Tayo po yung gagawa ng sarili nating account. Tayo po ang mag-open, i-verify natin siya, tapos tayo rin na mag-activate ng account, no? Wala po tayong pagbibigyan ng pera. Kaya safe po yung pera natin dito. Ayan, hindi po tayo kumukuha ng investment. Ayan, kaya pwede natin i-withdraw anytime. Ayan, yun po yung kagandahan. Kaya safe and secure. So meron tayo dito yung martingale, tinatawag nating martingale strategy. Meron din tayong grid na tinatawag. So sa spot, meron tayo yan, suitable for beginners. Sa mga bago, focus lang tayo sa spot market. So sell for profits only, kaya wala siyang asset loss. Hindi po nag-sell ng loss yung Royal Q, no? So may sineset up tayo doon, at least 1% na take profit, no? Meron po tayo diyang trainings din. I-discuss natin 'yan. So, ito lang, bibigyan lang natin ng konting ng hapyaw. Ayan. So, wala po siyang loss sa trading. So, efficient risk management. Ayan. And, meron tayong futures naman, yung suitable for experts. Ayan. Kung expert ka na, pwede mo siyang i-try. Small uptrend can give you high profits. Small downtrend can wipe out or loss. Sa mga naman to, sa mga nagmamanual. Pero, sa natin, sa futures natin, kasi wala naman siyang tinatawag na leverage, naka 1x lang siya, so wala naman siyang wipe out na mangyayari, no? Ganun po. So sa martingale or grid rather, ito yung grid, pwede kang mag set ng price kung saan sa pinakamataas mo siya gusto maglaro at sa pinakamababang price mo siya gusto maglaro. Maglalagay ka dito ng mga grid of orders, kaya ang tawag yan grid. Kasi maglalagay ka ng mga grid of orders dito. Sa pagitan na yan. Kung sa pinakamataas na nilagay mong price. Halimbawa, from $100 to $50 yung price ng crypto na gusto mong mag-trade. So, doon ka maglalagay ng mga grid of orders sa pagitan nun. Kaya tinawag siyang grid. Ayan. So, yan po yung mga pwede nating strategy. So, pag uptrend yung market, ayan. Ito po, makikita natin, pa-uptrend. Ayan, nagkakaroon siya ng higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ayan po, uptrend po yung ang tawag dito. Ang tawag naman dito sa naman na to, dahil nga dito siya, hindi siya bumababa dyan sa trend na yan, sa trend line ang tawag yan. Yan, ang trend line na yan. Support. Kasi hindi niya binabasag, hindi siya bumabagsak dito. Yan. Yung mga nagki-technical analysis, yung mga expert na dito, alam nila yan. No? Kaya tinatawag siyang uptrend. Ito naman yung support niya. So, receive instruction, yung bot natin kasi, ayan, open position, magbabay siya. Basta meron siya nakita dito na at least 1% na take profit, mag-take profit yan. Mag-sell po yan. Pag nakita niya naman, bumababa, bibili yan. Once na nakaset up sa'yo, kung ilang percent, ayan, at least, magbabay siya pababa. Ayan. So, monitor niya yung market 24/7. So, when market reverse, AI will trigger to sell. Halimbawa, dito, umangat siya, tapos hindi na siya umaangat. Pag bumaba siya, dito siya mag-take profit sa pag bumaba ng 0.3. Yun po yung default. Mamaya, papakita ko po sa inyo yan kung paano siya nag-work. So, profit could be higher than take profit as per instruction given. Ibig sabihin, halimbawa, gusto mo 1% lang yung take profit niya. Hindi lang po 1% yung pwede niyang i-sell. Kasi, minsan po, mataas yung volume, yung mga nagbabay. So, pwede yung mag 2%, 3%, depende po sa pagtaas bigla ng market. Ayan, hindi lang po 1% lagi yung take profit niya. So, ito po yun. Example, ito po yung default, no? Bumili ka dito. Example natin, 50 USDT yung ginamit mo dito sa first buy-in.
na-trigger siya sa 1.3%. Ibig sabihin, anytime pwede na siya mag-sell. Kaya lang, hindi pa siya nag-sell kasi nga, pwede pa siyang umakyat. Pero dahil bumaba siya ng 0.3, meron kang malinis na 1%. 1% ng yung 50 USDT na binili mo dito sa baba. So, ibig sabihin, 1% ng 50 USDT equivalent to 0. 0.5 or 2.5 USDT. Parang ganon. No? So, ganon siya. Or hindi pa yata. Hindi pa siya 1 USDT. Kasi ang 15, 0.15. So, ibig sabihin, nasa 0.5 siya. 0.5 USDT, isang sell lang. So, ibig sabihin, pag nakadalawang sell, $1 agad yon. So, ganun po yun. No? Ayan. So, 1% na take profit, yan po yung pinaka sinasuggest natin para mas mabilis mag-take profit yung spot. Ayan. So, sabi ko nga, hindi lang 1% yung pwede niyang ibigay. Kasi biglang umakyat yung market, na-trigger siya dito pero hindi naman bumaba. Umangat siya ng 10%. Ayan, example lang po ito, no? Kasi ito yung possible na nangyayari sa market. Tapos bumaba siya ng 0.3, ngayon may malinis ka na 9.7% na take profit. Kaya sabi ko kanina, hindi lang po 1% yung pwede niyang i-sell. Kasi biglang umakyat yan. Depende po sa volume ng mga buyers. Ayan. So, pag nag-sell na siya, kailan ulit siya bibili? So, cycle lang po yan. Pag piliin natin yung cycle, pag bumaba siya, tapos umangat siya, no, ng 0.5, default din po yan, that's the time na magbabay na siya. Tapos, 24/7 niya na po yung gagawin. Ayan. Trigger ulit siya, nag-buy ulit siya, nag-sell ulit siya. Ayan. So, 24/7 niya po yung gagawin once nag-start na yung trade natin. So, may possible ba na mga araw na hindi nag-trade yung bot? May mga possible na wala tayong transaction, lalo na kung wala na tayong trading capital tapos pababa yung market. Pero pag meron pa tayong trading capital, tapos merong ang cryptocurrency naman po is magalaw siya, ibig sabihin volatile. So, hindi imposible na magkaroon ng transaction every day. No? So, kaya majority, araw-araw meron po yung sell. Once pasok po dun sa sa trading parameters mo yung capital mo. So, yung trading parameters medyo technical na siya. So, may another discussion din tayo diyan, yung training din natin 'yan. So, pero hapyaw lang ng konti, no? Yan, hapyaw lang po 'yan. So, yung mga terminology na 'yon, wag po kayong mag-alala kasi ituturo rin naman natin 'yan. Yan. So, ito lang po 'yan po 'yan. Pag naman downtrend, 'yan po. Ibig sabihin pababa yung market, basta meron po yung 1% na inangat, kahit pababa yan, meron pa rin po yung sell na gagawin. Kaya, mapa-downtrend or mapa-uptrend man yung market, yung bot natin na Royal Q is naka-design po siya para mag-take profit, para kumita tayo. Kaya wala pong problema kasi nag-DCA siya. Ibig sabihin, DCA, dollar cost averaging, nagda-dollar cost averaging siya habang pababa yung market. Kaya average siya yun. Pag meron siyang nakita na at least 1%, mag-take profit siya. No? Meron tayong sub-bin mode, meron tayong AA margin call, meron din tayong high frequency trading robot. Ayan. So may mga natin, no? Mga strategy natin doon sa Royal Q is talagang magagamit natin sa pagka-trade. Lalo na kung expert tayo, mabilis na lang natin siyang i-edit yung mga margin configuration. Ito yung example natin. Halimbawa, nag-drop ng yung first call, ito yung sa margin configuration na ini-edit natin. Ang nilagay mo dito, negative 3.5%, bumaba yung market na tinitrade mo. Example, yung BTC. Nag-buy ka kasi ang first buy-in mo 15 USDT, nag-buy ka ng times 2. So, ang nagamit mo dito is 30 USDT. No? So, negative 1%. Ayan. Tapos, umangat siya. So, sinel niya yung total of 45 USDT mo kasi 30 tapos yung 15 USDT na first buy-in mo, ang total is 45. So ang ang instruction mo sa robot is 1.3%, matitrigger siya, tapos pag bumaba siya ng 0.3, mag-sell siya. So meron kang 1% na malinis na take profit. 1% ng 45 kasi ito yung pinaka-capital mo na sinel niya. So 1% ng 45 equivalent to 0.45 USDT. So, dalawang cell niya lang, example, ganito ang nangyari ulit, dalawang cell niya lang, meron ka ng 0.90 USDT. So, depende po talaga sa capital. No? Sa first buy-in at doon sa pagbaba ng market, yan po yan. Depende po dyan yung cell. No? So, hindi ko na i-discuss yung mga iba pang margin call, yung 1 to 7, kasi para hindi kayo malito. So, i-discuss na lang natin siya sa mga
training natin o incoming trainings natin. So para mas malaman nyo siya. Ayan. So hapyaw lang po ito para makita nyo lang. So habang tumataas yung capital nyo, ipapakita ko lang dito, mas tumataas din yung kada sell niya. From 0.45, naging $1 kasi 100 yung capital na sinel. Dito naman, naging 225 yung sinel, kaya 2.25 isang sell. So kung marami yung capital mo, kung malaki yung capital mo, mas possible na mas malaki yung profit na isa-sell niya. No? So ganun lang po yun. Kahit nag-manual ka naman, same lang din yan. No? Nakadepende talaga yan sa capital. No? Isa yun sa mga reason para kumita ka ng malaki sa capital. Ayan. So paano tayo magsisimula dito sa Royal Q? No? Ayan. Pero bago natin yung discuss, gusto ko lang malaman kung may natutunan po kayo sa diniscuss natin kanina. Ayan. Pwede po kayo mag-comment dito kung meron po kayo natutunan. Type, ano po kayo dito? Type 2. Kung gising pa kayo, type 2 kayo dito sa comment section. We are 24 right now. Ayan, thank you so much po kay Sir Dwayne, Sir Russell, kay Sir Mac, kay Ma'am Bang, or Sir Bang Ponce, kay Ma'am Lori. Ayan, thank you so much po sa mga ano. So, para mag-start tayo dito sa Royal Q, kasi alam naman natin na gusto natin kumita sa trading, no? Marami ang pwede nating pasukin na trading. Kaya lang yung iba, mga scam, no? Alam ko marami na dito yung na scam. So, pwede tayo mag-survey dito. Kung sino na po dito yung mga na-scam, pwede po kayo mag-type 1 dito. Kahit ano pang kahit anong pang investment, no? Kahit anong investment pa niyan, 10 years ago, 15 years ago, sino po yung mga na-scam? Ayan, Sir Russell, Sir Dwayne, Mambang or Sir Bang Ponce, Redmi A2 Plus. Ayan. Pwede nyo pong i-edit yung pangalan nyo para pwede ma-mention natin. Kay Ma'am Lori. Ayan. Siya po, ito po yung mga possible na mga na-scam. Or sila po yung mga na-scam kasi nag-comment sila. Kay Sir or Ma'am Jovanis. Ayan. iPhone 2. Ayan. So, yan. No? So, actually, ako, na-scam din ako 2019. Ayan. Sa baboy naman, investment. Ayan. So, malaki-laki rin. Nasa 100,000. So, alam ko yung pakiramdam ng scam. No, ang hirap po kasi maka-recover lalo na kung last money mo na yun, tinaya mo talaga, nag-risk ka, nag-take ka ng risk para doon para kumita. Kasi ang goal naman natin kumita. Kaya lang may mga nasasalihan tayo kasi na hindi naman natin nakala na scam pala. No? Yung iba naman alam naman nilang scam pero nag-take risk pa rin sila. Ayan. So dito po sa Royal Q, ang kagandahan dito, sabi ko nga, wala tayong ibibigay na pera kahit kanino. Ang pera natin nandun sa exchange. Yung Royal Q, wala tayong ilalagay na pera doon. Although maglalagay tayo ng gas fee, no? And yung activation. So dito safe yung pera natin. Hindi tayo may scam. Hindi tatakbo yung pera sa atin kasi nasa exchange. Yung mga exchange na natin, mga ginagamit natin, nasa top 10. Binance, top 1 yan. OKX, top 3, yan. Yung mga Bybit, yung OKX, yan. Nasa top 5 po yan. Kaya, hindi tayo matakot na may scam tayo kasi nga withdrawable anytime yung pera natin. Yung mga nasasalihan po natin na alam ko, mga majority doon, mga lang, mga website. Yung mga website na yun kasi, pag kontrolado kasi yun ng mga developer, pag nawala yun, automatic yung pera natin doon, mawawala rin. Wala na tayong access. So yun po yung difference, no? Kumpara dito. Ang Royal Q po, more than 3 years na po siya sa market, no? Kaya trusted. So yung subscription po sa Royal Q para magamit natin yung services niya na mag-trade sa atin kasi services po yung binabayaran natin dito is 120 USDT. Annually po yan. Or nasa 0.33 cents per day po yung bayad. So mura lang po yan kung compute natin per day. Or parang nagbayad lang tayo ng Netflix kasi ang Netflix nasa 500 pesos din per month, no? And naglalagay tayo ng gas fee, pang gas fee doon sa Royal Q. Ito po, 20% of trading profits is napupunta po sa gas fee. So, dyan naman po kumikita yung Royal Q sa mga gas fees na binabayad natin once na may profit. Pag walang profit, wala pong kaltas. So, ibig sabihin, pag nababawasan yung gas fee mo, ibig sabihin nagpa-profit ka. Kaya huwag kang mag-alala. Kasi kumikita ka. So, robot will deduct only when profits made. No fees for monitoring. Wala pong fees for magmo-monitor, no?
So 20 USDT to keep Royal Q asset wallet for gas deduction. At least 20 naglalagay tayo doon. Pero pag bumaba siya sa sa 5, mag-i-stop yung trade. Kaya kailangan natin tong monitor din. So mauubos yung 20 kung kumita ka ng 100. So wag po kayo mag-alala kasi parang maliit lang din siya, no? Ayan. So ito po yung mga trading profits na nagawa ng Royal Q. Depende po sa capital. Ito po, malaki po yung capital nito kaya malaki po yung makikita niyo yung profits. Ito po, October 31, 81. Ito, November 1 naman, $73, 52, 26, 88, 150. Depende po sa market. Ayan. Ito naman, 52, 26, 88, 22. Ayan. So makikita nyo dito, iba po yung profits every day. Kasi nga po, depende po yun sa galaw ng market. No? So hindi po kasi pare-parehas yung market every day. Paiba-iba po yan. Wala pong makakapag-predict ng current future market kung ano mangyayari. Kaya yung galaw ng natin, ng trades natin, nakadepende po yun sa market condition. No? At sa cryptocurrency na tinitrade natin. The more na volatile, may capital tayo, ito-trade niya yan, mas advantage po yun. Sabi ko nga, ang cryptocurrency po, bakit siya maganda i-trade? Kasi volatile po yung market. Magalaw. So, gustong-gusto yun ng natin, ng bot natin kasi nga high frequency trading yung ginagawa niya. Ayan. So, ito pa po yung iba ng mga example natin ng profits. Ayan. $1, $6, $10, $60, $3. Ang kinita niya dito total sa trading, $42,000. Ayan. 42,000 equivalent yan, more than 2 million pesos. Ganun po kalaki. Ayan. Ito naman, 37, 62, 38, 19, 26, 19, 23, 29, 30, 39, 74. Ayan po. Mga recently lang po yan na profits. Ayan. Ito naman, 1, 12, 2, 4, 21, $2. Ayan. So, parang passive income siya. Kaya kahit ano pa man yung ano pa man yung pinagkakaabalahan mo ngayon, pwede mo tong isabay. Kasi yung bot naman yung magtatrabaho sa iyo. Ito yung tinatawag na money works for you. So hindi mo na effort pero yung pera mo, yun yung nag-e-effort para sa iyo. So alam naman natin na iba magtrabaho yung pera. Kumpara sa atin na tao, meron lang tayong 24 hours, no? Hindi naman yung buong 24 hours is pwede nating ilaan sa trabaho or sa ano man ang ginagawa natin. Kaya the best na option is our money works for us. No? So ito po yun. Isa po ito sa mga pwede natin consider. Basta, naiintindihan natin po, no? Kasi wala pong fixed income dito, wala pong fixed profit, wala po tayong assurance na binibigay dito na pag naglagay ka ng gantong amount, nagpa-trade ka, is kikita ka ng gantong amount. Wala pong ganun. No? Kasi hindi po natin kontrolado yung market. Marami po ang nagtitrade dyan. Billion po yung trading na gumagalaw sa market every hour. No? Kaya wala po tayong wala po tayong access diyan. So ang may access lang tayo doon sa trading capital natin at doon sa parameters na set up natin doon sa loob ng Royal Q. Ayan. So meron din tayong mga rewards program. Halimbawa, gusto mong gawin tong si Royal Q, pwede kang maging affiliate, no? Parang ganun po yung tawag. Alam naman yung affiliate ngayon is sa mga sumisikat. Marami na naging millionaires sa pag-affiliate sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada at sa mga iba pa. No? So pwede niyo po itong gawin na another source na pwede niyo pandagdag sa capital. Halimbawa, ito po yung example natin. Nag-subscribe ka ngayon, nagbayad ka ng 120, pwede ka na mag-trade, pwede ka na kumita doon sa trading capital mo, sa profits. And pwede ka rin mag-share. Through sharing or affiliate, pwede ka rin kumita ng another extra USDT. So, alam naman natin USDT, equivalent yan sa dollars, kaya malaki. So, pag may nag-subscribe sa iyo, nagustuhan niya yung trading, nag-umattend siya ng ganitong training natin, ng webinar, na-educate siya, nagustuhan niya yung services ng Royal Q, so nag-avail siya ng subscription, automatic po, kikita ka ng 30 USDT. So, yung 30, equivalent po niyan, 1,600 plus sa pera natin. Pwede mo yung i-withdraw anytime kung gusto mo, or pwede mong ipandagdag sa trading capital para lumaki. So, ito po yung another option na pwede natin pagkakitaan. Ayan. So, unlimited po yan. No? Unlimited po yan. So, meron po tayo dito mga ranks din na tinatawag. So, pag nag-rank to ka, every time na nag-subscribe sa'yo, directly sa link mo nag-subscribe, meron kang 40 USDT. No? So, sa pagkakasubscribe mo lang, 30 USDT. Pag
ano ka na, rank 2 ka na yung B2 na tinatawag 40 USDT. Yan. Hindi ko na masyado i-discuss to kasi meron din tayong another discussion dito. Para makita lang ninyo, bigyan lang natin ng konting hapyaw. Pag B3 ka naman, automatic naman, meron ka ng, ito hindi ko na papakita. Ito kasi is B2. Wala na pala dito yung B3. Pero yung B3 po, 50 USDT ka na every time you subscribe directly sa link mo. Pero ano yung rewards ng or profits na pwedeng maibigay ng B2 rank? Ito po. Kung kailangan mo lang dito at least 20, tatlo lang na directly sa link mo nag-subscribe, tapos kahit yung 17 hindi na. So every time na may nag-subscribe under sa mga bagong subscriber sa'yo, meron kang another 10 USDT or 500 plus. So ang palitan ngayon ng USDT is 58 pesos mahigit. So more than ano yan, 580. Ayan. So another ano po yan, option na pwede nating kitain dito sa rewards para pandagdag sa trading capital or pwede natin i-withdraw anytime kung gusto natin. So kailangan natin ng pera. Pwede 50-50, kailangan mo ng pera, kalahati, withdrawin mo, kalahati naman, pandagdag mo sa capital. No? So nagbabayad sila ng gas fee, every time na nagbabayad sila ng gas fee, meron kang porsyento ron sa gas fee nila. So sa pag dito ka, 30%. No? So hindi ko na masyado lalaliman to para hindi kayo masyado malito. Meron din tayong another discussion dito. Ayan. So disclaimer lang, no? This earnings shown us this on this webinar, they're not to show you what is possible and not meant to be interpreted as promised or guaranteed a level of income that you will experience. So magkakaiba po tayo ng ano, ng capital, no? Sa trading, magkakaiba tayo ng araw kung kailan tayo nag-start ng crypto trade, na crypto na itine-trade natin. So wala pong fix or hindi po talaga magkakapare-parehas yung kita. So wala po rin tayo dito ng ano, kinukuhang pera na investment kasi hindi naman tayo investment company, hindi rin tayo investment person, no? Hindi naman tayo license na kumuha ng investment, kaya sarili po natin yung pera natin doon po sa exchange, no? So wala pong promising dito. So ipapakita ko lang sa inyo yung isa sa mga gumawa ng affiliate, no? Meron sa kanya nag-download, sign up sa link niya na 28. Ang 10 hindi nag-activate, yung 18 nag-activate. So yung 18 na yon dumami, naging 16,000. Yung 16,000 po na yan na subscriber under sa link niya is ito po yung nabibigay sa kanyang rewards. Ito po. Everyday po yan. Halos hindi siya bumababa ng kalahating milyon. Kasi 11,000, more than 500,000 po yan. Ito pong rank na to is B6. 6 lang po yung rank natin dito from B1 to B6. Ayan. So pag B6 ka, ito yung mga possible na pwede mong kitain. So sa ano niya, kumita siya ng dito $779,000. Equivalent po niya kung times 50 is 38 million plus. Ayan. So yan po yung kinita niya sa affiliate. Iba pa po yung trading capital, yung trading profits niya. So ibig sabihin kung ganyan yung kinita niya sa affiliate, ibig sabihin malaki yung trading capital na nilagay na nito sa trading niya. Kasi ganyan na yung kinita niya. Kumita ka ba naman ng kalahating milyon everyday? Daig mo pa yung franchisee ng malaking ano niya, business. Wala kang binabayarang tao, wala kang pinapasahod, no? Wala kang binabayarang pwesto. No? Kumbaga nasa cellphone mo lang yung ano mo. So ganyan po kalaki yung possible. So hindi natin sinasabi na ito ay mangyayari sa atin, pero possible. No, depende. Ito kasi may marami siyang subscriber. Tapos yung mga subscriber na nag-profits, yung profit doon is kumikita rin siya ng porsyento, kaya meron siyang parang tinatawag na royalty. Yung mga franchisee po, halimbawa, nag-franchise ka sa Jollibee. Kahit ikaw ang owner nun, ng franchise na yon, no? Si Tony, halimbawa, Tony kasi may-ari niyan, meron siyang royalty na tinatawag, 5% or more than that. No? Parang ganun ka sa mga under sa'yo na nag-trade. May porsyento ka. So parang royalty rin yung tawag doon. Ayan. So yun po yun, no? So ito naman, dahil B6 siya, meron tinatawag na rewards yung B6 or profit sharing. Kumita siya dito ng $65,000. Every month po ito binibigay. Ayan, $65,000 equivalent po ng 3.3 million pesos sa pera natin. Ganyan po kalaki. Yan. Bonus na po yan ng royalty. Hindi naman kailangan ibigay na ng royalty yung profit sharing. Pero nagbigay pa rin siya.
No? Sa total sales ng Royal Q, nag-aalat doon ng ilang percent para sa mga B6. Yan. Kaya pag B6 ka, meron kang profit sharing every month. Yan, ganun po yung kalaki. So ito po naman po yung ano niya, naging testimony niya. Today is a great day. I just make my first $1 million with Royal Q. This is a great achievement of my life. I like not believing in a short time. My life has changed 360 degrees. May my success inspire you all. Pangalan po nito si Nizam Zahar. Ito po, papakita ko po yung picture. Yung may-ari ng account na yan. Ito po. Ayan. Nizam Zahar from Malaysia po yata ito. Ayan. Hindi ko pa ito nakikita in person pero nakita ko na siya through our coach sa Malaysia kasi nag-post siya kasama niya. Ayan. Ito yata yung nag-invite sa kanya. Si Nizam Zahar. Ayan. So, nakita na rin natin siya. Pumunta kami doon ng Malaysia last year. Last year. Pumunta kami ng Malaysia. Yung B5 natin sa Malaysia. Si Sir, ayan. Ito naman, B6 din. Ayan, kinikita niya. Ayan, 14,000, 12,000, $14,000. Ayan. Meron siyang isang araw na $20,000. Ayan. Depende po kasi yan sa ano eh. Subscriber mo and then sa mga nagka-profit under sa'yo. Pag nagka-profit siya, matutuwa sila. So, matutuwa ka rin kasi meron ka rin porsyento ron. So, win-win situation. Kita sila, meron ka rin kita. Ayan. So, yun po yun. So, why Royal Q? Meron tayong website. Ito po yung website natin, www.royalqs.com. Ayan. And time-tested for more than 3 years na yung Royal Q. Efficient, proven, and bear market. Kasi kahit bear market, nag-start kami kasi bear market eh. 2022. No? Hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Yung mga nag-start ng 2021, yun po yung mga nauna kasi 2021 siya sa market, no? Na lumabas. Pa-bull market yon. Pero kami, nag-start kami 2022, pa-bear market po yun. Iba, yung mga kasama natin, 50%, yung down ng market, more than 50%, pero still, nandito pa rin. Yung kasi yung mga medyo maliit ng konti yung capital. Pero pag malaki yung capital mo kasi, kahit pa bear market yan, profit at profit pa rin yan. And then meron din tayong training para kahit mag-bear market man, tuloy-tuloy yung profit. Meron tayo doong tinatawag na strategy. Ayan. So sa pag nagkaroon ulit tayo ng trainings na sa mga subscriber natin, kasi pang subscriber naman talaga yon, may ituturo natin yung kung paano. No? Kahit pa bear market, kahit ilang percent pa yung binagsak, magpa-profit ka pa rin. Pero depende po yung sa capital. May doon required na capital. So more than 2 million po yung users ito, more than 160 million USDT yung profit niya, total profit. 200 plus countries na po yung available yung Royal Q. Kaya worldwide po siya. No? And how to start? Mag-ano ka lang, mag-ano ka lang sa nag-invite sa'yo. Kunin mo yung link, paturo ka, pa-assist ka. Fund ka lang ng 120 para ma-activate yung bot mo. Tapos kung meron ka ng trading capital, pwede mong lagyan ng 20 na pang-gas fee, no, sa Royal Q. Tapos minimum at least 100. Ayan. So 241 po yan. Attend ka ng mga training and events natin. Meron tayong offline na ginagawa. Every Wednesday sa Glorieta, Makati, no? Afternoon, mga 3 p.m. onwards, 4 p.m. onwards. Ayan. Hanggang gabi. Learn to give instruction to the robot. Tinuturo rin natin yan. And, tapos na tayo. Yun lang po yun. Mabilis lang. So, don't miss this opportunity. No? Sabi nga ni Mark Zuckerberg, nothing is more expensive than a missed opportunity. Bakit niya nasabi yun? Kasi, nung ginagawa niya yung Facebook, nag-invite siya ng 5 tao sa Harvard dorm. Diniscuss niya yung business na Facebook. Pero 2 lang yung nagpakita, nag-show up. Yung po yung kaibigan niya, si Dustin at si Eduardo. So kasama niya yung naging billionaire kasi mga shareholder yan ng Facebook. Ayan, 6.5 billion US dollar yung worth ni Dustin. Ilang taon na to. So ngayon, mas possible, doble na yan or triple na yan. Kasi tumaas yung share price ng Facebook. Ayan. And si Eduardo, 3.4 billion dollars yung worth. Ayan. Sila yung mga kaibigan ni Mark Zuckerberg na umattend ng na in-invite niya. So, may mga goals tayo, may mga pangarap tayo sa buhay. Alam naman natin, majority naman sa atin, gusto natin magkaroon ng sariling bahay at lupa, no? Sasakyan, savings, makapag-travel, no? Hindi lang dito sa local, kundi international, no? And business, kung gusto natin ng mga traditional business.
Kasi nga, the more na marami kang pinagkakuha basket na tinatawag, mas maganda. No? Ayan. So lahat to, no? Isa sa atin dito, possible nakamit na natin to, pero mayroon ka pang goal sa iba, no? Pwede mo pa rin itong gawin. Pwede mo pa rin itong pasukin. Kung meron ka ng mga na to. No? May mga tayo kasi kasama na mga successful na, pero still, naghahanap pa rin ng ibang basket na paglalagyan. So nagda-diversify sila ng asset. So alam ko, may mga ganun kayong kakilala na nag-diversify ng asset para kumita pa ng another, no? Income. So yun po yung mga mayayaman, no? Nag-diversify sila ng asset. Hindi lang isa yung source of income nila. Yan. So thank you so much. Open na tayo sa Q&A. Question and answer. Pwede tayong magtanong dito. So thank you so much po sa lahat po na umattend. And welcome po natin yung mga